welcome to our podcast entitled Behind the Screens. Stop the Scream! We are your speakers for today. I'm Kimberly Bago. I'm Nico Olipane. I am Romer John B. Abrera. I am Tamisha Sanchez. I'm Leo Gumalal. And we are your speakers for today's talk. So alam naman natin pagdating sa internet, maraming tayong nakakasalamuha. Ito na yung mga information, dito na yung mga tao, and then mga communities. So maganda siya pang palipas oras, diba? Siyempre, masaya mag-scroll, ganyan, ganyan. So, kasi may mga times na may ma-encounter talaga tayong mga tao na may bad intentions. So, our podcast is here to spread awareness about cyberbullying and what is cyberbullying and how does this differentiate to traditional bullying. So, whether you're a victim, a bystander, or just curious, this is the place to learn and stand up for a kinder, safe online world. So, kayo ba guys? Meron ba ang idea about cyberbullying? Like, paano siya nagkaiba dun sa traditional bullying na nangyayari lagi? For me, ang pinagkaiba lang niya sa cyberbullying at saka traditional bullying is yung traditional, kailangan face-to-face kasi parang way back then, walang technologies, Yes, di sila, walang technology. internet, ganun. So, yun. Nandun yung physikalan eh. Yeah, I know. Yeah, more on like bardagulan talaga. Or unverbal. Verbal yan. Nung mga bata kayo, for sure naman, hindi pa gaano kasikat yung technology nun. So, for sure, may mga naranasan din kayo na traditional bullying. Like sa mga kalaro, mga kapitbahay, ganun. For me, ang naranasan kong traditional bullying is yung, syempre, pag bata ka, maraming kang kalaro, maano ka sa labas, ganyan. So, yung mga parinig, diba, yun naman ang usual na, pag may hindi na anong gusto na laro or like kanon. So, I think yun. And actually, na din siya sa cyberbullying, which is yung yung now, na Online na siya. online na siya. Yun yung mga parinig sa mga shared posts, like ganon, sa mga threads. Gumagawa ng dami account. Oo, ganon. Yung ganon, exactly, yung paggawa ng daming account din. Ganon din, parang harassment, ganon. Gumagawa rin sila ng threads. Using dami account. Halimbawa, may makita siya na katawa-tawa sa'yo. Siyempre, tatakutin ka nun. Libre mo ako para Oh, yeah. di ba? Para Mga di ganun. i-post. Like, duh. Like blackmail, Oo, gano'n. sumbong kita sa mama Iba na mo. ngayon. No? Dati, traditional, sumbong kita sa mama Oo, mo. ma- Ngayon, sumbong popost mama ko yung to. dati. Ayaw na kami From sumbong kita sa mama mo to, popost ko to, sige. Oo. Yun, Sige, tama. sino kayo? Kasi alam nilang papayakin. Yeah, Siyempre, matatakot ka dun. Siyempre. Pero kasi pag sa cyberbullying, yun nga yung situation nga na sinabi mo na ipopost ko to, marami talagang nangyayari na pag sa mga blackmail, ganito, ganyan, lalo na pag, uso yan sa mga relationships eh. Pag hindi nag-end up, in good Oo. terms. Oh, yeah. Pag yung sa mga chat, ganito, ganyan, pag may nahuli, gano'n. Na-expose. Actually, may nauso nun sa TikTok, yung parang, di ba, nag-break sila. Then, yung trend sa TikTok na pag nag-break sila, tapos i-expose nila yung, Ba't di mo masagot? oo, Ganyan. yung mag di mo masagot, yun, mga ganun. Tapos, nandun lahat kung paano yung bad side ng partner nila. Tapos yun, ini-expose nila nun. Tapos, syempre, since nasa social media na siya, meron ng mga susunod yun. So, yun, nabunga siya, like, naging trend siya. Which is hindi maganda. Oo, syempre, Kasi- hindi naman maganda yun. Kasi Hindi bakit talaga magiging maganda trend? maging Grabe. Kasi na yun like personal lang nila yun problem nila yun. So, dapat, Kahit nasabihin mo nadadala ng emotions. Oo, Like, yan. hindi siya excuse. tama. Okay, so may singit lang ako, no? Dun sa about sa sinabi nila kanina, no? I think, isa rin siya sa pinaka nagbibigay ng difference dun sa cyberbullying saka dun sa physical bullying nga, no? Kasi pag physical bullying, syempre mati agad kilala natin kung sino yung nambubully sa atin. But pag nandun naman tayo sa cyberbullying, no? Chances are hindi mo kilala at Pwede kasi siya nga anonymous. anonymous. Oo, yeah. Yung mga dalang account. Oo. And ayun, parang mas mahihirapan tayo. Tapos ayun nga, pwede pa sila gumawa ng another account para mag-spread yung bad rumor para sa'yo, And no? ang problem lang doon is, halimbawa, gusto mo siya i-report. Wala ka rin magagawa kasi hindi mo alam kung sino eh. Like, wala kang magagawa. Oo. Hindi mo may pagtatanggol yung sarili mo. Kasi, wala ka nang marereport. Pero may mga paraan naman para matigil or para maano natin, which is applicable siya sa ibang
apps, no? For example, yung Messenger, pwede mo siyang i-block, no? Or pwede mong i-report yung account, like, spreading fake news, gano'n, ganyan. Lahat naman kasi ng mga apps ngayon, no? Pwede nating report yung isang account kasi nga, nilalabag niya yung isang rules dun sa app na yun, no? May mga times din kasi na kahit na i-block mo siya sa isang social media na kunyari sa sa Messenger, magugulat kami sa ibang social media na app. Like for Kasi instance, sa madali. IG, ganon. And then, hindi mo pa rin alam kasi nga, di ba? Like, anonymous siya. Mm. So, yun yung problem pagdating sa Ayun din. cyberbullying. Kaya nga minsan, hindi ko magets yung sinasabi nila halimbawa, may nagkakalat sa'yo ng issue about sa ganito. Sabi nila, i-block mo na lang. Pero wala naman siya naiiba kasi pwede siyang mag-post sa ibang social media. Mm. Oo. Like, parang ganun din. Yung, Oo, tsaka kasi kapag, yun nga, pag binlock, nandun na siya eh. So, hindi na siya pwedeng Natanggal. matanggal. Since social media siya, so makakalat siya agad. Lalo na kapag, sensitive yung topic. Yung mga tao naman kasi ngayon, since kapag sensitive yung topic, like, may involved na away, mas papatok siya sa social media. Kasi mas pabor dun yung mga tao. Like, gusto nila ng issue, ganun. Then, yun yung mas pasok sa interest nila. So, Yun. parang sinusupport nila ganun. Oo, yun. Which is hindi maganda. Like, mas mali yung ganun. Yun. Tsaka naman na kahit kahit i-block mo yung isang person na nag-post ng ganito, ganyan about sa'yo, hindi mo naman maiiwasan yan eh. It's, naka-post pa din siya. Even though naka-block na siya sa'yo, hindi mo makikita. Pero makikita pa rin ng iba. Diba? Which is, yun yung problem pagdating talaga sa social media. So, yung sa akin, nangyari siya nung around pandemic, no? Parang nag-start ako na mag-try ako ng parang yung cosplay. Pero wala kasi akong pera pang nun. So, ang ginamit ko, yung sa kapatid ko na LM, sinuot ko yung uniform niya. Sino ba yung kapatid mo? Babae or lalaki? Babae. Babae. So, yung sinuot mong uniform na kapatid Pambabae. mo? Pambabae. Pambabae. Then, pinost ko siya dun sa community kasi I thought, yung mga tao dun parang, may okay lang sa kanila. And, ayun naman, kasi for joke din naman. And also, may activity kasi na nangyayari doon na like, nagpo-post yung iba na parang low cost cosplay. So ayun, ginaya ko si Cap, no? Cup. Basta yung kalbo. Sinong cup? Yung Oo, yung yung- kalbo yung Si ano? Oh, yun, ginaya ko siya. Ba't niya ako? Cup ninyo! Oh, yun. Oo. Ginaya ko siya. Pero ang problem, hindi ako kalbo, no? Pero ayun nga, pinost ko siya dun sa then hindi ko nasasabihin kung sino yung nakakita, pero may nakakita na close ko. Tapos ayun, parang pinakalat yung image. Nagpakalbo ako before, no? Para lang din sa thread na yun. Hindi. Ibang reason na yun. Sorry, dapat ginawa mo. Matagal na Matagal yun. na yung picture ng ano siya. Tapos yun nga, yung pag ginawa ko yun, may mga nag-send sa akin ng tao, like, ikaw ba to? Ba't mo ginagawa yun? Pinapahiya mo ba yung sarili mo? Ganun. And ayun nga, nakarating nga sa parents ko. Tapos ayun, may mga nagme-message din sa akin online na parang sinasabi nila ang ko raw, no? Ang naging lang kasi doon, parang kaya pumasok yung cyberbullying kasi ginamit yung image ko. Tapos parang pinag-usapan ako, like, backstabbing ba? Tapos ayun nga. Like, nilait lang. Nilait ako. Ang itim ko daw, no? Tapos ang itim ng tuhod ko. Pero ayun, gusto naman. Pero ayun, ang naging lang siya, ang siguro naging impact lang for me, ang naging impact lang is parang, ayun nga, bumaba yung Self-esteem ko and ayun, parang nahiya ako na mag-post sa online. Pero, sa tingin nyo, bakit kaya nila nagagawang mambully ng mga tao? Tingin ko like, kapag mayroon silang personal hate, Grudge. like ganun. Minsan, di nila na-control yung emotion nila, then, nagli-lead yun sa, yung pambubuli online since, di ba, kunwari, mag-weekends na, like Friday, ganun. Then, Friday nangyari yung conflict, yung pag-aaway nila, then, yung Sabado, Linggo na yun, merong time yung isang tao, like, para i-address yung concern na yun, pero hindi niya ma-address yung concern na yun, like, sa sarili talaga. Then, gagawa siya ng way nun para patamaan yun. Like, patamaan yung kaaway niya through online. Then, magtutuloy-tuloy na. Then, may chance na magsagutan sila dun sa post na yun. Then, mag-a-assume na. Then, tuloy-tuloy na yung mangyayari yun. I gets your point. Parang, halimbawa, parang traditional dati, pag di kayo nagkita, syempre, parang tigil na yung away. Ngayon kasi, may Konfrontahan agad, online di ba? na. Oo. Oo. Ngayon may online na. Kahit may Saturday, Sunday kayong pahinga, pwede pa rin siya mag-post. Doon kayo mag-away, di ba? Tsaka, Nagulat. Medyo nagre-result na cyberbullying. Oo. Ah. Kaya feel ko din na
mas yung iba napabor sa cyberbullying. Like, sa online nila ginagawa yung pagko-confront. Kasi, minsan kapag online, merong ibang tao na pwedeng maisawsaw. Like, kunwari, nag-post, then magko-comment, sino ba yan? Sino ba yan? Ganun, ganun. Oo, yung parang magsusulsul pa. Then, after nun, syempre, lalakas yung loob nung nag-post na yun. Then, tutuloy-tuloy nila yun. Hanggang umabot na sa like, lumala na. Then, yun na, naging on na sila. Parang nahanap sila ng kakampi. Oo, yun. Yung Sila, sila. Gusto nila, kapag hate nila tong taong to, hate din ng iba. Yun. Kasi diba dati, lang, pag traditional, like, tawag kuya, ganun, tawag kuya, ganyan, like, Mama. ah, Mama. yun, mga ganun lang. Pero ngayon kasi, kahit mag-post ka lang sa online, tapos, syempre, may mga friends ka, then yun, magko-comment na yung mga, sino ba yan, mga ganyan, ano ba ginawa Doon niya? na ano yung Oo. bias. Ganun na pasok. Like, parang hindi nila pinapakinggan yung side ng kabila. Oo. Parang, syempre, may ano na sila, may friendship na sila. Doon siya kakampi kung kanino siya mas malapit. Tsaka nakakagulat yun, no? Kasi makikita mo yung mga comments na like, sino ba yan? Ganyan, hanggang sa sisiraan ka na. Although, dun sa side ng isa, hindi mo naman kilala, pero nakikisali, di ba? Oo, true. Kaya yun yung talagang ko talaga sa cyberbullying. Tsaka pag hindi naman kasi need na necessary i-post, yung mga ganong mga dapat kailangan i-solve siya through personal or sa pag-uusap, di ba? Hindi naman kailangan na i-risk yung isang reputation ng isang person online. Ayun nga yung problem, kasi hindi ganyan yung mindset ng iba. Kaya nagre-result siya ng mga kaso na ganyan. So, yung mga taong nagko-commit ng cyberbullying, no, may mga talaga, may mga ibang tao na mare-reflect mo yung hatred nila sa sarili nila na, kumbaga, nag-overpower. Minsan kasi doon nagsisimula sa hatred nila sa sarili nila na hanggang sa binubuhos na lang nila sa ibang tao. Actually, parang napasok din yun yung more on kino-compare nila yung sarili nila dun sa sinisiraan nila. Due true. to, Kaya nakakanap sila ng mali. due to insecurities, ganyan, jealousy. Yung sinabi mo na tanggap mo naman na parang iniiba mo lang sa isip mo na hindi mo tinitake as negative yung sinasabi nila. Sa'yo, pwede siya, pero sa iba, na next na victim, is baka hindi. Pwede sa'yo, like, matake mo siya as lesson, pero dun sa mga next victim niya, if hindi mo siya kinall out, anong mangyayari sa kanila? Tsaka lahat ng tao, iba-iba sila ng, like, mental strength. Kung sa'yo, lang siya, like, mababaw lang siya, like, joke lang, pwede dun sa taong sinabihan mo, like, big deal siya. Like, pwede yun mag-repeat sa utak niya ng ilang beses, kasi nga, medyo masakit siya. Pero sa'yo, joke lang yun. Hindi natin tinatolerate yung ganun. Kasi kapag tinolerate mo, Pwedeng mangyari. Pwedeng Kasi mangyari sa ibang sunod-sunod tao. siya. Ang isa rin sa pinaka nakakatakot sa cyberbullying is yung power ng pagiging anonymous sa social media, no? Ayun nga, kasi yung gumawa nun, anonymous siya eh. Dump account, no? Anime profile, no? Usual dump Walang account. information. Oo, yeah. Parang bagong gawa pa nga lang ata yung account eh. Parang ginawa lang para mag Ano ba, spread ng gusto mo hate. ba yun? Nakasulat Hatred. yung born 1988. Oo, yeah. Yung profile Pero picture 2001. 2001. Sa Pinterest. Yung profile picture bagong upload pa lang. Oo, parang ginamit lang nila yun para, di ba, makapag-spread sila. Tapos pinost ka pa sa FB. So, ano bang pwedeng mong maging advice dun sa mga nag-commit, yung mga gumawa ng cyberbullying na siguro yung mga hindi pa yung parang hindi pa sila natuto dun sa ginawa nila. Kasi meron pa rin naman kasi mga nagawa nun kahit alam na nila yung effect nun eh. So, anong mga pwede mong tips since ikaw yung mismong nakaranas ng cyberbullying? Ano ang tanong mo? Nakalimutan ko. As perspective mo. Yan. Diba, ano yung tip mo sa mga taong nagawa pa rin nun kahit alam na naman nila yung effect nun? Dapat tigilan na nila. No? Kasi unang-una, kung gagawa ka nun, dapat alam mo rin kung ano yung mapipil nung paggagawan mo nun, di ba? Hindi mo dapat ginagawa lang yun for fun or dahil nakikita mo na hindi ka Para, ma-trace, no? Para Cool, mukha kang cool lang, cool. Oo, yeah. Actually, Dapat alam mo yung based sa ko, parang meron talagang legal action about dun eh kapag Oo. pag gumawa ka ng cyberbullying. Ang isa siguro na mas magandang gawin, lahat ng tao, hindi na applicable para sa akin, no, is before we click, no, gamitin natin yung utak natin. Bago tayo mag-share online, dapat isipin natin kung ano ba yung maiisip ng mga tao na makakakita ng post natin, no. And that's really important kasi
hindi natin alam kung ano ba yung pwedeng mangyari kapag sinare natin yung ganun. Eh. Maaaring makatanggap tayo ng hatred, no? And ayun nga. And in my case, parang nilait yung picture ko na dapat naman magbibigay lang ako ng saya sa kanila, no? So yun nga, meron talagang kakaibang na consequence yung ginagawa ng cyberbullying. Like, based sa research ko, yung Republic Act 10627, doon nakapasok yung mga ginagawa ng mga nagko-commit ng cyberbullying. Then, based din sa research ko, sa yung paano hinahatulan yung mga ganong case is based kung gaano kalala yung ginagawa nila. Like, kung paano kalala yung ginawa nilang cyberbullying. So, yun yung about dun sa law na yun, yung RA, Republic Act 10627. Actually, yung mga ganyan, di ba may batas sila about sa mga nambubuli sa online. Feel ko yung mga yung mga bystanders or yung mga nagtotolerate, need din siya ng batas. Kasi nag-help din. Siguro, hindi man ganun kalaki yung impact nila. Kagaya ng sa gumawa. May part pa rin sila doon kasi pinakalat nila. Like, tinolerate nila. Like, social responsibility kasi nila yun na parang magkaroon sila ng pake sa ibang tao na alam naman nilang, kasi alam din naman nila na hindi tama yung ginagawa na gano'n. So, I think, medyo mahaba na yung natin. So, I think it's time to, para hingiin yung mga, may mga comments sa inyo. Like, ano yung mga, insights. Ako. Meron akong Sige, comment go, Ate Nika. Meron akong comment sa mga nabully at saka sa nambully. Sa mga nambully, iwasan nyo na mambully kasi parang may maraming epekto yan sa isang tao. Parang depende yung epekto kung paano nila Tinake. paano nila tinake. Oo. Actually, hindi lang dun sa tao na yung naaapektuhan eh. Syempre, meron din naiapektuhan yung, 'di ba, kunwari, sa isang tao, ginawa sa kanya 'yon. Syempre, yung environment niya maaapektuhan din, hindi lang yung mismo siya. Sa mga nabully, walang mali sa inyo. Wala kayong kasalanan, wala kayong ginawang masama. Parang, yung lahat ng may kasalanan nun is yung sa nambully. Kasi choice nila na ibully kayo. At saka comment ko naman sa mga nambully is iwasan nyo to kasi may mga consequences lahat ng parang may karma, legal or what. Parang pwedeng makulong yung mga nambully. Kaya iwasan na lang. Kasi At saka hindi nila alam kung ano pwede maging effect sasabihin nila dun sa victim. Tsaka yung mga nabully, syempre, feelings are valid talaga. Kaya dapat aware tayo pagdating sa cyberbullying and kung paano talaga maka-apekto talaga to sa isang tao. Kahit sa environment man lang nila. Kumbaga, walang maliit tsaka malaki na form ng bullying. Yeah. It's still bullying kasi. Yeah, bullying is bullying. Before we end this podcast, may iiwan lang akong quote. Naisip ko lang siya ngayon lang din. So, it's about dun sa mga nagawa ng bullying. Kasi, yun nga, isa sa mga reason ng bullying is, di ba, like personal hate. Ito lang yung masasabi ko is, your emotions are all valid. Pero, yung actions natin is hindi. Yung actions na galing dun sa emotion natin na nagli-lead na hindi morally, ganun, hindi moral, na nagli-lead siya sa, yun nga, cyberbullying is hindi naman maganda. So, we have to avoid it and be cautious kung ano yung mga kailangan natin gawin. Yun nga, siguro mas maganda na lang siguro na i-confront natin siya kung hate yung problem natin. I-confront natin siya personally, then para mapag-usapan din siya ng maayos. So, to end this talk, we would like to thank you all for being with us throughout this session entitled Behind the Screen, Stop the Scream. Yes. Again, please. we are your speakers for today's talk. I'm Kimberly Bago. I'm Nico Olipane. I am Roman John Villabrera. I'm Tamisha Sanchez. I'm Leo Gumalal. Thank you for being with us today.